Assalamualaikum sa lahat ng iyong mga viewers. Hello po kayong lahat. Ako pala si Fatima, ang iyong kabayan na namumuhay dito sa Pakistan. So, nag-breakfast na kami mga sisi at ito naman ay nagbabad na ako ng dal or beans. Ayan. Hello mga sis, grabing init ngayon at ito pala, ayan ang kalat. Kasi nagpipintura po dito sa bahay. Kasi yung mga pintura sa wall ay nagpapakpak po. Oo, nagpeeling po siya. Isa po sa problema dito sa Pakistan ang pagpapakpak po ng wall ng mga pintura. Hindi po namin alam kung ano pong cause ng pagpakpak po ng pintura dito. Kaya napakaalikabok plus sobrang init po. Nakakaawa po yung mga pintor. Kasi pag summer po talaga ay napakainit kahit nasa loob ka ng bahay. So, ayun nga, one by one po. Kahapon yung room po namin, ang inuna. Tapos, inayos ko na rin. Ito po, naayos na po. So, ito mga sisi, natapos ko nang linisin yung kwarto namin. Ayan, at ina-arrange ko na. Nilagay ko na namin dito yung higaan ng anak ko. Kasi kahit may kwarto sa kabila, ay ayaw talaga niyang matulog mag-isa. Kaya ang ginawa namin, nilagay namin yung bed niya sa kwarto namin. At dito mga sisi, ay napakalikabok talaga. Kaya lahat talaga pinalitan, kortina, bedsheet, at pinunasan lahat. Kasi yung alikabok talaga ay umiikot-ikot lang dito sa loob ng kwarto. So, unti-unti pong na-arrange namin ang lahat ng mga gamit. Tapos naman, sunod nito ay yung kabilang kwarto na naman. At yun talaga mga sisi, maghinto akong magtahi. Lahat talaga nadidistract ng lahat ng mga trabaho. So, mahilig talaga ako sa mga bulaklakin mga sisi. Ako lang din ang nagtatahi niyan. At ito naman ang kasunod na ginawa ng pintor mga sis, ang kabilang kwarto. Ayan. At pagkatapos po nito ay ang sala namin. Ayan po mga sis. Tapos, yun na kasunod. Tapos, pag natapos yan today, ay bukas na naman ay yung sala at kusina. After tomorrow naman, itong tahian ko at dito po sa may hagdanan. Oo, bali pakyaw po ito. 2 weeks po ang hinihingi nila na matapos nila ang buong bahay. At napakalaki ng livor mga sisi. More than 100,000 sa pera dito. Livor lang iyan nila. Tapos si Mister yung bumibili ng materials lahat. So more than 100,000, nasa 20 plus thousand yun sa pera natin. Hapit umaabot ng 30,000, ganun. 2 linggo lang. So, pintor ay napakalaki talaga ng pera kapag may skill ka. 2 weeks lang, kumikita na sila ng ganun. O, diba? At ang role po nito, hindi po amin yung binabayad. Bali, yung renta po namin sa bahay ay deduct po siya sa total ng nagastos sa labor ng nagpintura at yung materyales. Oo, i-deduct po yun ng may-ari. Kasi every 3 years, pinapapalitan po ng may-ari ang pintura ng bahay. Kasi dito kasi sa Pakistan mga sisi, bigla na lang siyang magpapakpak yung mga pintura. Oo. Kaya, kailangan talagang i-renovate siya. Kaya yung may-ari ay nag-demand siya na papalitan ng pintura kasi nga ay hindi na magandang tingnan. Mabuti lang din. At nagkasundo sila ni Mr. mga sisi. Ang may-ari kasi dito mga sisi ay nakatira sa Amerika. At every year ay bumibisita siya dito sa Lahore. Kaya uuwi siya nung ngayong December at pupunta siya dito sa bahay. Tumitingin lang siya. Oo, hindi siya magstay dito. Oo. So, yun na mga sisi. Tingnan niyo. Grabe talaga. Galing ako kusina mga sisi. So, dito ako sa loob.
nag-on ng AC. Tapos, hindi pa siya masyadong malamig sa loob. Ayan, hindi kasi ako pwedeng magtahi kapag pawis na pawis yung kamay ko kasi nagra-ground yung makina ko. Ayan. So, dala-dala ko ito para pagpaypay sa muka. Oo. Alam niyo yung ang weather po ngayon is 42 degree po. Oo, ang init niya, 42 degree. So, kapag lumabas ka sa ganitong oras, napakasakit sa paa. Kaya po itong ginagawa namin ni Mister. So, nasa labas po kami ni Mister mga sisi kasi magbayad kami ng kuryente. So, kailangan ko talagang takpan yung mukha ko mga sisi ng hijab or dopata kasi masusunog talaga yung balat mo. At nakamotor lang kami. Napakainit talaga nung kapag kailangan talaga ay magsapatos or mag long sleeve ng shirts kasi ang init ay napakasakit. So after namin nagbayad ng kuryente mga sisi, sinabi ko ni Mister dito kami dadaan kasi maraming puno. Oo, nakakatakot kasi maka-heat stroke mga sisi. May sakit pa naman sa puso tong asawa ko. Tapos panay kami hinto mga sisi kasi umiinom kami ng tubig. Ayan. So sabi ni Mister, next time hindi na kami lalabas sa ganitong oras. Kasi wala kaming choice mga sisi. Ang pagbayad po ng kuryente ay until 2 PM lang po talaga. Kahit umaga ka, mga 9 AM ka lalabas, ay ganito pa rin kainit. Kaya mostly po sa mga tao dito kapag hindi talaga importante ay lumalabas lang po talaga sila kapag namimili sa gabi. Ganun lang po talaga ang routine para hindi masyadong mainit. Napakadelikado kasi ng init mga sisi lalo na sa mga may high blood or mga may sakit sa puso. Kaya mag-ingat-ingat po talaga tayo. Hindi talaga tatabla ang sunscreen mga sisi. Oo, hindi siya tatabla talaga sa init na ganito. Biruin mo 42 degree. Paano paano ka makasurvive ng ganyan basta mga itlog nga maluluto na siguro. So dito kami dumaan sa maraming kahoy, so at least mayroong shield na paunti-unti. Kasi sa kabila po kasi mga sisi walang kahoy, kaya napakatirik po ng araw. Nasanay naman ang kami dito kasi 4 years na ako dito sa Pakistan. Nung bago pa lang ako dito sa Pakistan, nabago talaga ako sa init. Kasi sa atin, kapag pupunta ka sa mga kahoy-kahoy, ay mayroon talagang lamig. Pero dito, iba siya. Kahit gabi, kung summer man sa atin sa Pilipinas, kapag gabi, ay hindi naman mainit kapag nasa labas ka ng bahay. At electric fan ay sapat na doon sa atin sa Pilipinas. Lalo na ako, kasi nasa probinsya kami nakatira. Kaya pagdating ko talaga dito nung first time ako, nanibago ako mga sisi. Lalo na dati ay nakatira kami sa, hindi dito kami nakatira, sa sentro kami ng city nakatira. Tapos yung kuryente namin ay government electric. Palagi pong nag-blackout, lalo na kapag summer talaga mga sisi. Minsan sa gabi mag-blackout hanggang umaga. Ang init po dito, pati hangin ay mainit. Para ka pong pinasok sa oven. As in talaga, manibago ka talaga kapag ganito po June. Kasi ang June po, papuntang July, ay extreme hot po talaga iyan mga sisi. Tapos, end of July ay magsimula ng mag-ulan-ulan. Oo, so at least na lang. Kaya, dito talaga sa community namin, minsan mag-blackout siya pero 1 hour lang. Pero minsan lang po talaga mga sisi. Meron naman akong UPS, yung battery ba, kasi nananahi ako, hindi pwede na mahinto yung tahi ko kasi may mga order. Pagkatapos namin doon mga sisi, dumaan muna kami dito sa supermarket, sa grocery. Kasi, 'di ba, pahinto-hinto kami para naman ay malamigan yung katawan namin. Oo, tapos nung umuwi. So, dumating na kami dito sa bahay mga sisi. Ayan. Tinapos ko muna itong tinahi ko para po order ito ng aking customer sa Rawalpindi. Oo, kabayan po natin. Ang tinatahi ko po ay maxi dress na may kasama pong matching sa damit ng kanyang anak na 6 months. Ayan, 4 months. At ito naman ang damit ko mga sisi. Tinahi ko muna kasi
Palagi na kasi akong nagbibihis mga sisi dahil sa init. Kaya kailangan ko talaga ng maluwag na damit mga sisi na dress para naman ay komportable tayong magtatahi. At ito mga sisi ay naglaba ako during nagtatahi ako. At sa taas ko siya isasampay kasi yung kabilang kwarto nga na minsan ay sinasampayan ko ay pinapinturahan. Kaya ganito po talaga kadumi ngayon sa loob ng bahay. Napakakalat. Napakakalat tapos napakadaming alikabok. Kaya tiis lang ng 1 week. Kasi last week sa baba nila tinatrabaho ay tapos na. Tapos ngayon dito naman. Ayan, so tiisin muna natin yung init. Pero maganda siya kapag naglaba tayo kasi madali lang siyang matuyo. So dito pala, grabe na yung init. Kaya kailangan kong takpan yung ulo ko ng tuwalya. Kasi nakakaano siya, para siyang apoy na dumadampi sa balat ko. Kaya ganito talaga mga sisi, araw-araw naglalaba ako para naman ay hindi masyadong marami yung sinasampay ko. Kasi habang matagal kang nagsasampay dito sa taas, ay feeling ko after kong magsampay ay natutuyo na yung mga sinampay ko sa init ng araw. Kaya nung mga bago talaga na mga Pilipina, dati may nag-PPM sa akin na hindi niya talaga kinakaya yung weather dito. Gusto na niyang umuwi ng Pilipinas. Bago pa lang siya. Sabi niya, hindi niya kakayanin ang weather kasi kapag winter, sobrang lamig daw. Kapag summer naman, sobrang init. Kaya gusto niya talagang umuwi ng Pilipinas. Ganyan naman ang feeling ko dati mga sisi, nung bago pa lang ako dito. Na stress, kahit ano na lang naisip ko. Kasi bago ka pa lang so nag-a-adjust ka pa lang. Sa buhay kasi natin mga sisi, kahit sa ibang bansa tayo nakadestino kasama ng asawa natin at anak natin, or kahit sa Pilipinas, kapag dumating talaga sa practical na buhay, kapag nag-retire na yung asawa natin at magkasama na tayo at gusto niyang mag-for good sa Pakistan or kahit anong bansa, ay kailangan talaga nating mag-adjust, lalo na dito sa Pakistan kasi dito kasi siya nakatira kaya napag-isipan namin dito kami mag-for good kasi para sa akin kasi mas maka-adjust ako kasi tayong mga babae ay madali tayo at mapasensya tayo sa pag-a-adjust kahit saan tayo ilagay, lalo na tayo ay mga Pilipina. Tapos dito pipinterohan din nila ito. Tapos bumaba ako mga sisi, tinapos ko muna itong tinatahi ko na order ng aking customer na madami itong pinapatahi niya sa akin. Oo, ano ito, 6 itong pinapatahi niya sa akin na suit. Tapos damit ng anak niya. Kaya kailangan ko talaga itong tapusin mga palangga. Order kasi ito, lalo na ay malapit na ang Independence Day dito. Dito kasi sa Pakistan, ang Islamabad po na embassy natin, Philippine Embassy, ay nagsiselebrate po sila ng independence sa atin sa Pilipinas. Oo, ngayong Sunday. Sunday po ang ano nila, hindi po sila exactly na June 12. Tapos, ano naman, pag dito naman sa Lahore ay nag-celebrate sila ngayong June 21. Kaya may tinatahi ako mga costume. Ito sa customer ko. Natapos ko na siya tahiin. Ang tila po niya ay chicken curry. Oo, ayan. Ang tila po ay tinatawag na chicken curry. Hindi po manok na curry ha. Chicken curry. Ayan po mga sisi. Maganda po ang kanyang tela mga sis. So dito lang muna ay binabahagi ang aking video mga sis. Maraming salamat sa inyong pagpapanonood. At sana po ay hindi po kayo magsawa magsuporta. Maraming salamat po. Allah Hafiz.